Magandang araw mga kapatid. Narito tayo sa Pinoy Esoteric at makakarinig kayo ng isang istorya tungkol sa isang bagay na nagbibigay ng lakas, pagkapanalo at higit sa lahat, lumay. Ang istoryang ito ay base sa isang kilalang detective o isang pribadong investigador. Hindi na natin papangalanan ang kanyang lugar na pinanggalingan o di kaya naman ang lugar kung saan ang pangyayaring ito sapagkat naandito pa rin ang lugar na ito. Ngunit sa istoryang ito, makikita natin ang kapangyarihan ng isang agimat na ang tawag ay habak lumay. Ito po si Maestro J. Rito ang kwentong esoteriko. Noong dekada 70, sa isang bayang hindi madalas binabanggit sa mga mapa, may isang pribadong investigador na nagngangalang Jose. Walang nakakaalam ng kanyang buong pangalan at mas lalo nang walang nakakaalam kung paano siya laging nananalo sa laro ng buhay. May mga nagsasabing swerte lang siya. May iba naniniwalang may tinatagong lihim ang kanyang likuran. At mayroon nga. Sa ilalim ng kanyang kwelyo, nakasabit sa isang itim na tali, ang isang bote ng habak lumay. Isang bihirang agimat na ayon sa matatanday may kapangyarihang protektahan ang nasusuot nito laban sa panlilinlang. Pati na rin ang kanyang gawing kaakit-akit at kapanipaniwala ang kahit sino. Sa larangan ng investigasyon, ang dalawang kakayang ito ay mas matalas pa sa kutsilyo. Noon nang dumating sa kanyang opisina si Kapitan Mendez, ang hepe ng pulisya. Tagaktak ang pawis ito at hindi dahil sa init kundi sa takot. May kaso tayo, Jose. Bungad ng hepe. Nawawala si Maria Estrella. Napataas ang kilay ni Jose habang inaabot ang isang sigarilyo. Maria Estrella? Anak ng alkalde? Tumango ang hepe. Huling nakita sa may ilog. 1 linggo na siyang nawawala. Siguradong hindi lang siya naglayas? Tanong ni Jose habang bumuga ng usok. Dahan-dahang inilapag ng hepe ang isang piraso ng lumang pergamino. Sa ibabaw nito ay isang kakaibang simbolo, isang tatsulok na may 3 bilog sa loob. At sa gitna naman ay may isang mata na parang nakatitig. Tumigil si Jose sa paninigarilyo. Parang may matandang anino na muling lumitaw sa kanyang alaala. Los Barangos, bulong niya. Napalunok si Kapitan Mendez. Iyon din ang iniisip ko. Ang kultong iyon, akala natin matagal nang nawala. Hindi nawawala ang isang anino, sagot ni Jose habang tinatangan ang kanyang habak lumay. Kung bumalik man sila, may dahilan. Tumayo siya at sinuot ang kanyang itim na jacket. Hahanapin ko si Maria, aniya, bago sila makapagsimula ng ritual. Sa labas, lumanghap siya ng hangin. May kakaibang lamig ang gabing iyon. Isang paalala na sa dilim, may mga matang nakamasid at alam niyang malapit na magsimula ang labanan. Madilim ang gabi nang dumating si Jose sa pampang ng ilog, ang huling lugar kung saan nakita si Maria Estrella. 1 linggo nang wala ang dalaga at ang anumang sagot ay maaaring nakabaon sa ilalim ng maputik na tubig o nagtatago sa anino ng mga puno. Inabot niya ang kanyang habak lumay. Pinakiramdaman ang init nito sa kanyang balat. Nag-orasyon at nagdasal. Ang agimat na ito ang dahilan kung bakit siya hindi basta-basta nalilinlang. Subalit kahit ito, hindi makakapagsabi kung anong uri ng kasamaan ang naghihintay sa kanya.
may bahagyang ingay sa malayo. Dahan-dahang bumunot si Jose ng itim na balisong mula sa loob ng kanyang jacket. Isang lumang sandata na hindi lang pananggalang kundi tanda rin ng kanyang pagiging sanay sa larong hindi pangkaraniwan. Sumunod siya sa tunog. Isang bulong na parang nanggagaling hindi sa isang tao, kundi sa maraming boses na pinagsama-sama. Habang lumalalim siya sa gubat, sa tabi ng ilog, unti-unti niyang napansin ang mga kakaibang marka sa mga puno. Mga gasgas na pabilog, tila gawa ng mga kuko o mga sungay. Napahinto siya nang makita ang isang bagay sa lupa. Isang sapatos. At hindi lang basta sapatos. Sapatos ni Maria Estrella ito. Yumuko siya. Tinignan ito ng mabuti. Basa ito. May bahagyang putik pero mas may isang bagay na mas pumukaw sa kanya. Isang sulat na nakasiksik sa loob. Isang oras bago ang hating gabi, darating sila. Napatingin siya sa paligid. Tahimik ang kagubatan. Masyadong tahimik. At doon niya napagtanto, hindi siya nag-iisa. Sa gilid ng kanyang paningin, may gumalaw sa dilim. Mga anino, mahaba at baluktot ang hugis, parang mga katawan na hindi na tao. Los Barangos. Napahigpit ng hawak si Jose sa kanyang balisong. Ang hangin ay lumamig ng husto at ang mga bulong ay naging mas malinaw. Hindi na lang sila basta tunog, mga salita na bumubulong ng isang pangalan. Jose. Ngayon alam niyang hindi lang si Maria Estrella ang target ng kultong ito. Kasama na siya. Tumibok ang puso ni Jose nang marinig ang kanyang pangalan. Binibigkas sa isang tinig na hindi pangkaraniwan. Parang maraming bibig ang nagsasalita ng sabay-sabay. Ngunit walang makitang muka. Mga anino lang gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang habak lumay. Pakiramdam niya ay biglang bumigat ang hangin. Hindi ito ang unang beses na hinarap niya ang hindi maipaliwanag. Ngunit alam niyang hindi rin ito ang isang laban na dapat niyang basta-basta suungin. Los Barangos. Mga deboto ng isang kulto ng dilim. Tagasamba ng mga nilalang na hindi bahagi ng mundong ito. At sumasamba sa isang Diyos-Diyosa na huwad na walang pakundangan. Tumingala siya sa langit. Wala ng buwan. Isang oras bago ang hating gabi, itinago niya ang sapatos ni Maria Estrella sa kanyang jacket at tumuloy pa sa masukal na bahagi ng kagubatan. Tanging tunog ng kanyang mga hakbang sa natutuyong dahon ang maririnig. Subalit hindi siya makaalis sa pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Hanggang sa bigla niya makita ito. Isang altar. Sa gitna ng isang maliit na clearing, may nakatayong lumang puno ng balete. Napakalaki. Baluktot ang mga ugat na tila bumabalot sa kung anong nakabaon sa ilalim nito. Sa harap ng puno, may isang bilog na ginuhit sa lupa gamit ng isang kakaibang pulang likido. At sa gitna nito, isang babae ang nakagapos. Si Maria Estrella. Nakadapa siya sa lupa. Mahina ang paggalaw. Tila nawawala na ng malay. Ang kanyang bestida ay punit-punit. Ang kanyang balat ay may mga marka. Mga simbolong hindi likha ng tao. Ginawa na siya ng tatak. Napamura si Jose sa isip. Kailangan niya itong pilisan. Ngunit bago siya makagalaw, may narinig siyang isang halakhak. Mababa, malalim, at puno ng kasamaan. Nagbalik ka, Jose. Napalunok siya. Kilala niya ang boses na iyon. Isang boses mula sa nakaraan. Mula sa isang bangungot na hindi niya naisip na babalik pa.
Sa harap ng altar, mula sa anino ng puno ng balete, lumitaw ang isang matandang lalaki nakasuot ng itim na balabal. Payat ito, halos parang butot balat, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga nagbabagang uling. Siya, si Lakan Itim. "Matagal kitang hinanap," sabi ng matanda. Ngumiti ito ng may panlilibak. "Akala ko'y tuluyan ka nang nawala." "Hindi ako kailanman nawala," sagot ni Jose. Inalalabas ang kanyang balisong. "Ikaw ang dapat nawala." "Ha?" Tumawa ang matanda. "Ang habak lumay. Matagal na akong iningatan ng kapangyarihang ito. Hanggang ngayon, nasa iyo pa rin pala." Dahan-dahan siyang lumapit kay Maria Estrella. Inabot ang kanyang baba at itinagilid ang mukha nito. "Napakaganda, hindi ba? Perpektong sakripisyo para sa ating pagbabalik." Dumagundong ang dibdib ni Jose. Alam niyang hindi na niya pwedeng patagalin ito. Gumalaw siya. Sa isang iglap, tumakbo. Mabilis na hinagisan ng kanyang barisong si Lakan Itim. Isang patalim na kaya niyang patamaan kahit ang pinakamaliit na bagay sa dilim. Tumusok ito sa dibdib ng matanda, pero hindi siya natinag. Dahan-dahang tinanggal ni Lakan Itim ang patalim na tila wala lang. Napangisi ito. Inilapit sa kanyang labi ang duguang talim at saka dinilaan ang dulo nito. "Masyado ka pang bata para sa laban na ito, Jose." Bago siya makagalaw, nagsimulang umalon ang lupa sa ilalim niya. Parang may gumagapang sa ilalim ng balat ng mundo. Isang alingaw-ngaw ng mga pulong ang bumabalot sa buong gubat, at mula sa anino ng mga puno, lumitaw ang isang nilalang. Itim ang kanilang balat, mahaba ang mga galamay, at walang muka. Los Barangos. Huli na. Napalibutan na siya. Napakapit si Jose sa kanyang habak lumay. Hinihigpitan ang hawak nito. Hindi siya maaaring matalo rito. Kung mabibigo siya, hindi lang si Maria ang mawawala. Ang buong bayan ay maaaring maging alay sa kulto ng dilim. Ngunit paano siya lalaban sa isang bagay na hindi niya ganap na nauunawaan? Ang hangin ay naging mabigat, puno ng isang hindi maipaliwanag na enerhiya. Ang mga anino ng Los Barangos ay gumagapang palapit kay Jose. Ang kanilang mahabang galamay ay kumikilos ng parang may sariling buhay. Sa gitna nila, si Lakan Itim. Nakatayo pa rin sa tabi ng altar. Ang kanyang nanunuyong labi ay may bahid ng dugo mula sa balisong ni Jose. Ngunit hindi ito nakapagpakita ng sakit. Hindi siya ordinaryong tao. "Napakabagal mo, Jose," wika ng matanda, habang hinihimas ang noo ni Maria Estrella na halos wala ng malay. "Ang oras ng pagsanib ay paparating na." Alam ni Jose kung ano ang mangyayari. Kung hindi niya maaagaw si Maria bago mag alas 12, tuluyan siyang magiging alay sa madilim na espiritu ng Los Barangos. Hindi lang ito isang ritual. Ito ay isang sakripisyo upang palakasin ang kulto, upang muling palakasin ang anino ng kanilang sinasamba. Pero hindi niya hinahayaang mangyari yon. "Kung ganun, wala na tayong oras para sa drama," sabi ni Jose. Hinawakan ng kanyang habak lumay ng mas mahigpit at nag-orasyon. Bigla niyang hinagisan ng bato ang lumang lampara sa altar, dahilan upang sumiklab ang apoy sa paligid. Nagulat ang mga anino. Hindi nila gusto ang liwanag. "Mga anak ng dilim, hulihin siya!" sigaw ni Lakan Itim. At noong biglang lumundag ang apat sa mga nilalang kay Jose,
Umilag siya sa una, umiwas sa pangalawa, at bago pa siya matamaan ng ikatlo, mabilis niyang hinugot ang kanyang balisong at pumitik sa leeg ng nilalang. Isang matinis na huni ang lumabas mula sa hindi matukoy na bibig nito at agad nitong natunaw sa lupa. Kaya niyang patayin ang mga ito. Pero hindi siya pwede magpabaya. 3 anino pa ang natitira. Gumagalaw sila ng mas mabilis, parang mga ulap ng usok na naging matigas sa bawat hampas. Lumaban si Jose ng buong bilis habang nag-oorasyon. Umiwas, sumipa, gumamit ng patalim upang laslasin ang balat ng mga dilim. Ngunit habang abala siya sa mga halimaw, isang mabigat na kamay ang biglang dumakma sa kanyang leeg mula sa likuran. Ang gamit mong iyan kay tagal kong hinangad, sigaw na matanda. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balikat ni Jose. Nanginginig ang katawan ng investigador. Pakiramdam niya ay parang hinihigop ang kanyang lakas. Parang sinisipsip ng matandang hindi kayang mapuksa ng banal na espiritu. Ang habak lumay ay dapat sa akin, Jose. At ngayong nakuha na kita, wala nang pipigil sa pagbabalik ng aming Panginoon. Mula sa kanyang balikat, naramdaman ni Jose ang matalim na sakit ng mga kuko. Unti-unting dumidilim ang kanyang paningin. Kailangan niyang kumilos. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kwintas, ang kanyang habak lumay, at sa huling sandali, hinila niya ito mula sa kanyang leeg. Kung gusto mo ito, tanggapin mo. Itinusok na ito sa noo ni Lakan Itim. Napasigaw ang matanda at sa isang iglap, isang malakas na pagsabok ng liwanag ang bumalot sa kanila. Napunit ang dilim. Ang mga anino ng Los Barangos ay nagkalasog-lasog, parang abo sa hangin. Ang kanilang sigaw ay parang mga sirang boses na sabay-sabay nawalan ng lakas. Isa-isa silang natunaw sa lupa, parang hindi na sila kailanman umiral. Sila Kanitim, bumagsak sa lupa, nanginginig. Ang balat niya ay nagbitak-bitak, parang sinusunog mula sa loob. Hindi ito maaaring mangyari. Mabilis na kinuha ni Jose si Maria Estrella. Inalis ang kanyang mga tali at isinampa sa kanyang likuran. Bago siya lumingon kay Lakan Itim, nakita niyang unti-unti itong bumabalot sa sarili niyang anino. Hinihila pabalik sa isang lugar na hindi na niya matatakasan. Hindi ka na muling babalik, bulong ni Jose. At sa isang iglap, nilamon ng sariling anino si Lakan Itim. Hindi mahanap ni Jose kung ano ang nangyari sa kanyang habak lumay. Binaon niya ito sa noo ni Lakan Itim, ngunit wala ito sa kanyang pinagtapunan. May kasabihan daw na ang habak lumay ay merong mga iba't ibang klase. At minsan, pumupunta ito sa mga tao o di kaya naman ay nahaharap ng mga tao para sa kanilang mga pangangailangan. Dahil ang habak lumay ay gawa sa kahoy na sinukuan at isang ugat na kilala sa unang-una pang mga testamento ng mahika. Lumipas ang ilang minuto. Naiwang wasak ang altar ng Los Barangos. Tanging abo at mga bakas ng kadiliman ang natira. Si Maria Estrella ay mahina pa rin, pero buhay. Si Jose naman ay humahawak sa kanya sa dibdib. Wala na ang kanyang habak lumay. Nawala na itong nung sinaksak niya sa halimaw. Ngunit kahit wala na ito sa kanya, alam niya sa sarili niyang may isang bagay siyang napanalunan. Siya mismo
ang naging sandata. Hindi lang ang agimat ang nagligtas sa kanila, kundi ang kanyang sariling lakas, tapang, determinasyon, at pananampalataya sa Diyos na may kapal. Napatingin siya sa palapit na liwanag. Mga pulis, kasama si Kapitan Mendez. "Jose!" sigaw ng hepe. Bumaba ito sa sakyan at nagsabing, "Ano nangyari rito?" Napangiti si Jose kahit pagod na pagod. "Isang alamat ang natapos ngayong gabi, hepe." Hinawakan niya ang noo ni Maria at tiningnan ito. Malinis na ang kanyang balat. Wala nang marka ng kulto. At nang gumalaw ito, bahagyang nagmulat ng mata, alam niyang ligtas na siya. Tinapik ni Jose ang kanyang sariling dibdib, kung saan dating nakasabit ang kanyang habak-lumay. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi galing sa anting-anting o agimat. Nasa loob niya to mismo. Diyan nagtatapos ang ating kwento sa kabanata ni Detective Jose. Guys, ang galing, no? Imagine nyo yun, gumamit siya ng habak-lumay para sa investigasyon na hanapin yung isang babae. Pero nung ginamit niya na to, ang dami niyang pinagdaanan. Pero totoo talaga yung kasabihan ng habak-lumay. Galing actually ito sa isang lugar na kung saan merong tumutubong puno ng sinukuan. Kinukuha lang kasi yung isang parte ng puno ng sinukuhan na hindi nadadampian ng anino. Kasi kapag nalapit ka sa isang puno ng sinukuan, pwede ka mamatay. Kapag malapit ka sa aninong tinitarakan o kinalalagyan nito. At gayon din yung ugat na gamit nito. Meron itong salamangka at meron din na ginagamit na orasyon na napakalakas para magkaroon ng lumay na tinatawag, o di kaya naman ay protection din. And guys, kung interested kayong suportahan tayo here sa Pinoy Esoteric at sa ating kwentong esoterika, meron tayong mga merchandise. If hanapin nyo kami sa TikTok, just search in Pinoy Esoteric, at meron din kaming podcast sa Pinoy Esoteric sa kahit na anong podcast na alam ninyo. Just search in Pinoy Esoteric. Get also our merchandise na meron tayo doon para mas lalo natin mapaganda yung mga istorya natin dito sa Pinoy Esoteric at kwentong esoterika. Muli, ito si Maestro J, and pwede ninyong makuha ang mga merchandise natin later on. Click our description, and may God bless you, may God keep you, and as above, so below. See you guys again sa susunod nating istorya sa Pinoy Esoteric, kwentong esoterika. Paalam.